Gatas na gatas! O, yan, mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang dekalibre na naman ang ating tatalakayin ngayong araw o gabi na ito. Kung saan man kayo sa lugar na kinalalagakan ninyo. So, panoorin natin yung video about dito sa sinasabi ngayon dito sa isang pinapail niya ng kaso na ang nakalagay doon sa section 86 mga ka-plastic sa RTC mga ka-plastic. Baga siya ay nag-validate at nagdemanda nito. Siya mismo nagpirma mga ka-plastic. At ang nakasaad dito sa section 86 mga ka-plastic ay is the harassment, threat, humiliation, and stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress, anxiety, reputational damage, and fear for my life. Baga, I reserve the right to claim no less than 20 million pesos in moral and exemplary damages in a separate civil action. Appellant further saith not, it witness whereof I have signed the foregoing compliant affidavit this November 26, 2025 at Parañaque City with penmanship, printed name, Francis Leo Marquez. Mga ka-plastic, malinaw na pinirma ni Francis Leo Marcos ang article na ito, yung kaso na ito, na nagsasaad na sinasabi niya na naharas daw siya at nalalagay daw siya sa pagbabanta, pamamahiya at sa mga taong nag-i-stalk o nagsusulisit sa kanyang buhay na nagkokos sa kanya o nagiging sanhi ng kanyang malalang emotional distress o pagkahina ng kanyang kalooban, anxiety. Yan yung isa sa mga nakalagay dito. Reputational damage o baga yung reputasyon niya bilang isang tao ay nasisira at takot para sa kanyang buhay mga ka-plastic. So, malinaw mga ka-plastic na ipinirma niya ito at sinabi niya ito mga ka-plastic. Sabi nga sa comment, ha 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 ha. Natawa pa si Mark Jason. AKA yung birth name gago. Sabi naman ni JR Bravo, if this was accepted by the court, then there's something wrong. Norman M is a legal name as FLM. Is an alias. As I know, your legal bow name should be the enter name and the alias is forehand. Unless the annotation that he changed his legal name. Bagay yung ginamit kasi dun sa statement is yung kanyang alias. Which is yung pangalawang pangalan niya na ginastosan niya ng 200,000 para mapabago ang kanyang pangalan mga ka-plastic. So, dahil sa ganitong post na na-expose sa social media, meron po siyang rebut regarding dito sa kanyang isinaad na sa kaso mga ka-plastic. So, pakinggan natin yung mga sinabi ni Norman Mangusid about dito mga ka-plastic. Tayo mag-play.
Yun. Hanapin na lang natin kay Bungo TV. Parang ayop. Post mo. Yan. So, panoorin natin yung reaksyon ni Norman Mangusin, mga kaplastic, about dito sa kanyang isinaad sa kaso niya, sa kasong isinampa niya sa kalaban niya. So, ito yung kanyang sagot. Sabi ni Doc, buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, Bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? No. O, di ba? Matatakot ka pag may ginawa kang mali. Halimbawa, pumatay ka, nanganap ka, nang hold up ka, nagnakaw ka. Ano pa? Matakot ka. Pero yung mga, Diyos ko, yung mga pinagkakaso ni Bakabaho, wala yan. Puti, gingitiin ko lang yan Hindi nga ako nakatanggap na subpoena. Umaasa sila na mawawarant ako. Di mag-bail ako. Pero sila pag nawarant, yun. Walang aregluhan yun. Talagang ihohoyo ko sila. Magsasama-sama sila do, pati si Sabi-Sabi. Kunin nila, galingan kamo ni Sabi-Sabi. Oo. Galingan niya kamo. Oo. Di ba? Siya mismo nagsabi, mga kaplastik, na hindi daw siya na anxiety. Pero malinaw na malinaw doon sa kanyang isinulat na sinumpaang salaysay na nakalagay doon ay severe emotional distress at anxiety at fear for my life. So sino paniniwalaan namin? Yung sinulatan mo? O yung sinabi mo ngayon na puro kasinungalingan? Nakaka-plastic. Na pinagmamalaki mo na mayroon ka nakalaban na taga DOJ o ano man yung sinabi mo kanina. Dahil ang sabi mo is wala sa iyo yan. Pero hindi ko maintindihan sa taong ito. So malalaman natin kasi sabi niya hindi pa daw siya nasa subpoena, mga kaplastik. So paano magkakasubpoena? Pinoproseso pa lang ang kanyang kaso. By January 2026 mo mararanasan yung subpoena na sinasabi mo, Norman Mangusin. Kaya mag-antay-antay ka lang at make sure na hindi ka mamumundok sa buwan ng Enero. Dahil alam ko na yung mga estilo mong yan. May bala ka rin tumakas. 100% yun. So nasa na pala yung gusto mag-interview kay Norman Mangusin? Baka gusto sumama nun, mga kaplastik. Baka gusto mo sumama. Kasi gusto mong interviewin si Norman Mangusin For what? For the sake of truth daw, mga kaplastik. Sake of truth. Kailan ka pa aasa sa isang tao na magsasabi ng kasinungalingan? Sasabihin mo, sake of for truth? What the heck? Diba? Kung dun sa sanumpaan sa laysay nga lang niya Di ba? Nagsisinungaling pa siya ngayon na hindi daw siya nagkaka-anxiety sa mga kalaban niya. O paano pa kaya yan? Mga kaplastik. Di ba? Sinong nagsisinungaling? Yung sinumpaan sa laysay niya? O siya mismo na nagsasalita ngayon sa video na ito? Di ba? Pretending na wala lang sa kanya pero deep inside na may namomroblema na yan. Totoo naman. Kaya nga siya lagi nagko-content sa YouTube dahil nag-iipon na siya ng pang piyansa niya Kaya nga sinabihan siya ni Makagago na kailangan niya maghanda ng 2.5 million pesos pang simula pa lang yun, mga kaplastik. Paano pa kaya yung mga darating pang patong na kaso na sinampa ng mga iba pang vlogger na inagrabyado niya before. Diba, mga kaplastik? So, 100% mga kaplastik na
makakaramdam na siya ng tunay na anxiety threatening to yourself, na magkaroon ka na ng emotional distress 100% sa Enero. 100% yun. At sana interviewin ng isang vlogger itong si Norman Mangusin, dahil gusto daw niyang ma-interview yon para masama naman din siya sa pagkahoyo, mga kaplastik, kasi meron din siyang kaso eh. 'Di ba? Kaya nga gusto kong lumabas yung part 3 na yun eh, para malaman natin kung anong klaseng tao yung vlogger na yun eh. Pero hindi eh. Parang natakot yata eh, nauga yata sa mga bash sa kanya eh. Kasi pretending na gusto niyang kumampi di umano kila Bungo TV, na sinasabi niya na siya ay willing daw makipag-join sa community ng ni Bungo TV. Pero saan-saan ka, naghahanap lang yan ng mga butas sa mga kalaban na yan. Ganun kasi ang ugali ng taong yon, mga kaplastik. Magaling bumaligtad ng sitwasyon. Magaling mangsimpatya, bandang uli, bigla kang babaligta rin sa kanyang vlog na mayroon ka daw ginawang mali. Kaya nga marami ng vlogger ang umiiwas sa kanya. Even si Paulul, iniwasan na siya. 'Di ba? So, ang mangyayari na lang dyan, mga kaplastik, is antayin na lang natin ang iyong magiging kapalaran, mga kaplastik, sa pagkahoyo mo, mga kaplastik. 'Di ba? Tingnan natin, Norman Mangusin, kung saan ka pupulutin. Pero marami ng mga tumutilig sa sayo ha. Kahit si Nino, si Cap Nino Barsaga, nagpatotoo na dati mo siyang nakausap regarding nung pandemic times. Diba? So sinong paniniwalaan natin sa mga sitwasyong ito? Na marami kang vlogger na intinarantado, di ba? So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo naghahanap pa ako ng ibang source about dito kay Norman Mangusin, dahil maabang-abang na lang po sa mga susunod na mangyayari sa kanya. So sa ngayon, ito muna ang ating tatalakayin. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.